small committee. Oo, hindi mo papakawalan Hindi to. ko papakawalan yan. We have to be accountable. Pero ng tao, hindi pa pwedeng, ay, kalimutan na lang natin. But who will investigate? Who do you think should? Congressman Saldico should show. Nako! Kasi siya yung chairman nun. Alang ma, hindi niya, Nako po. kung siya, hindi niya alam sinong gumawa nun. But where is he? Nako! Pwede pa silang magsampa uli ng impeachment complaint versus Pwede VP naman eh. Sara. Siyempre, nagmamadali po si Speaker dahil, siyempre, gusto niyang tumakbong presidente. Di ba? Sa 2028. Kaya lahat ng Yun mga talaga inaugurasyon, mga tulay dyan, mga CR, mga basketball court, lahat na yan, papatulan niya ni Romualdez. Nako, derechahan na hong binanatan nitong si Congressman Toby Tiangco, itong si Saldico. Ngayon, kung sakaling maipit itong si Saldico, sino ho kaya ang ilalaglag niya? Abangan ho natin yan sa mga susunod na kaganapan. Small committee, marami ho silang dapat ipaliwanag dyan. At itong si Atty. Rowena Guanzon, meron ho siyang ikang advice para dyan sa mga congressman sa House of Representatives. Itong si Atty. Bukoy naman, nagbibida-bida na naman ho mga kababayan. Tagapagsalita ng impeachment dyan sa House of Representatives. Atty. Rowena Guanzon, bibisitahin daw niya ho ngayon itong si Senator Rodante Marcoleta at itong naging interview nitong si Congressman Toby Tiangco dito kay Ma'am Karen Davila. Ang pag-uusapan natin dito sa video na to. Pero bago lang ho yan mga kababayan. Kung bago lang ho ko sa page update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto suman sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho natin itong kay Congressman Toby Tiangco, kay Atty. Rowena Guanzon. Tapos punta ho tayo dito kay Atty. Bukoy. Ito, game. Ang tanong ko ngayon, So hindi pa pwede, non-negotiable Nako. yan. Oh. Kung gusto namin pakita na transparent kami, pakita Nako. nila yung 2025 budget small committee. okay, you've been in, Pakita natin yung 2025 budget small committee. At ang dyan, at tumitimon dyan sa small committee na yan, bali-balita, di umano, yung mga tauhan ni Tamba. Congress for so long. Is removing the small committee actually doable and possible? Yes, kaya ko lang, that's why I'm as vocal. Dati, just for the record, sinabi ko na hindi ako tutol. Ngayon kasi sinabi ng presidente, gusto ng presidente na magkaroon ng reforma, so may pag-asa. Di ba ang reason lang naman, I was watching sabi nila, kaya hindi pa pwede sa plenary kasi mahaba, 1,000 lines. O di magtrabaho kami ng Pero again, babalik ako, hindi ko papakawalan talaga yung Yan! 2025. Huwag mong pakawalan ng 2025. Small committee. Oo, hindi mo papakawalan Hindi to. ko papakawalan yan. We have to be papakawalan yan. accountable. Pero ng tao, hindi pa pwedeng, ay, kalimutan na lang natin. But who will investigate? Who do you think should? Congressman Saldico should show. Nako! Kasi siya yung chairman nun. Alang ma, hindi niya, Nako po. kung siya, hindi niya alam sinong gumawa nun. But where is he? Nako! He's here. He's still a congressman. Okay. Oh. So, pakita niya. Nako, yari dito siya. Yari saldi ko dito. Ba, ito, binawasan ko, dinala ko dito. Ito, binawasan ko, Nako. dinala ko dito. But who is gonna question him? No, I'm challenging him now. So, the Nako po. leadership, He's never been really interviewed, ha? I no, don't the think so. leadership of the House, since they are the leadership, Derechahan na hong hinamon itong si Saldi. Iba-iba yung tapang nitong si Congressman Toby Tiangco. Mabigat hong nasa likod ng mama na to. Maniwala ho kayo sa akin. Meron mang nangyayaring tensyon dyan sa House of Representatives. Hindi magsasalita ng ganyan ang isang congressman kung wala hong bumaback up na malaking tao sa kanya. Yan ang maniwala ho kayo. Matagal na ho yung mga issue na yun. Bakit ngayon lang nagsalita itong si Congressman Toby Tiangco? Ibig sabihin ho mga kababayan, meron ng go signal na talagang balagbagin na o ika nga dapulpulin na yung mga dapat dapulpulin dyan sa House of Representatives. Oh, they should demand it from him. o yan. Di ba? Otherwise, we're just covering up each other's, di ba? If the leadership of the House will not demand it from Congressman Saldico, Nako! that means we're just trying to cover up. Should this be brought before the Supreme Court? You remember PDAF, during the time of Pinoy, it was brought to the Supreme Court. The Supreme Court made a decision with a small committee. Should this be brought to the Supreme Court? No, because sinasabi ng leaders ng Congress, di ba, we're transparent. It just prove na yung sinasabi nyo ay totoo. Yun lang naman. Bakit pa tayo pupunta sa Supreme Court? Dadali sa Supreme Court yan kung sinasabi lang hindi totoo. But we have to hold them to their word, di ba? Sinabi mo yan, o di ilabas nyo yung report ng small committee.
Ayun na nga mga kababayan. Sinabi nyo yan, panindigan nyo yan. Kaya kailangan magkaalaman. Zaldico, anong ginawa mo dyan sa small committee? Diretsahan na ho yan mga kababayan. Wala nang ika nga pasakali, wala nang cheche-bureche. Pinangalanan na itong si Congressman Toby Chanco, yung mga ika nga humawalang ya dyan sa ating 2025 budget. Mga kababayan, huwag ho natin bitawan niya ang issue ng budget na yan. Kaya kung nyo napansin, kahit na mainit tong impeachment na to, talagang sinisingit ho natin yan mga kababayan dahil mahalaga ho yan. Mahalaga yung budget na yan kahit na sa ano bang usapin ngayong mga panahon na to. Kasi pagka nakalusot yung mga walang ya, nagwalang ya dito sa 2025 budget, uulitin ho nila yan sa 2026 na budget. Kaya wag ho nating bitawan yung issue na yan. Ito na, pagka merong hawak na Coca-Cola, itong si Congressman Rowena Guanzon, itong si Tita Beng. Tita Beng! Shoutout, mega love shoutout. Talaga napapamahal ako dito sa ali na to. Mega love shoutout, mama. Ako, sobrang iniidolo ko tong si Atty. Rowena Guanzon. Saludo. Matapang, ika nga, diretsong bumanat sa mga issue, walang pasakali, hindi takot kitamba. Ito na ho, ang pinakamamahal ng karamihan, Atty. Rowena Guanzon. Game! From the top. Hi guys. Hi guys! Mama Hello Bingo. fans! Coke. Pwede ka Hindi ba mawawala kumanta ng yan. ano? Matik yan. Gamitin mo yung mic. Aling mic? Yan, gamitin mo yung mic. Yung Ito? Kanta ka na. Only Hindi, yung Dancing Queen. Gaya mo Naku, si Dancing Claire. Queen, Ha? Dancing Queen. Dancing Ayun. Queen. Alin? Alin? Okay. Yung Dancing Queen? Oh, Dancing Queen. Paano? Di ba? You are my Yun. dancing Oh. queen. Yan. Arriba. Oh, yan sinasabi ko. Oh, yan. Pambihira. Talented pala to eh. Oh, magaling to si Atty. Rowena. Oh yeah. Yeah. Oh. You Oh. can And, dance. You can oh. jive. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan, malupit yan. Oh. Oh. Sige. Bira. Oh. Oh. Watch that scene. Tama na, Atty. Sing the dancing queen. Sige, para umulan sa labas. Para yung mga nagrarally, mayari. Oh, yan. Oh. Videoke contest! Video contest. Malala. Videoke contest! Oh. Kayo dyan ha. Kanta kayo ng Dancing Queen. Video nyo o live sa mga Facebook nyo. Ha? Dancing Queen. Oh, yan. Oh. Only 17. Oh. Lakas mga asar talaga nito si You Atty. can dance. You can jive. Having the time of your life. Nasa ka ba ngayon? Ha? Nasa ka ngayon? Andito kami sa Senate. Naghihintay kami ng session na ang agenda ay whether or not the Senate will proceed with the trial of the impeachment against VP Sara Duterte or dismiss the complaint for lack of jurisdiction pursuant to the Supreme Court decision in Sara Duterte versus House of Representatives. Of course, ng motion for recall ng speaker ninyo at hindi ko alam kung ano po ang expectation nila kasi unanimous naman yung boto ng Supreme Court. Kaya hindi naman nila madiktahan ng Senate. 'Di ba? Sabi nga ni Senate President Chis Escudero sa taas ng kilay, tila ang Kamara de Representante ay nasanay. Sabay taas ng kilay. Di ba? Hindi po uto-uto si Senate President Chis Escudero. Matalinong tao po yan. UP. Nag-UP College of Law din po yan. Kaya, at saka, Magaling. demokrasya ito, di ba? By the last time I heard demokrasya ito. Oh, may upper chamber ang Senate, lower chamber yung House of Reps. Kasalanan ng House of Reps, binadali-dali nila yun eh. O, anong sabi ng Supreme Court? Bad faith ang House Bad of faith. Representatives. Dahil ang naunang 3 complaint noong December 2024 ay in-archive nila. Kumbaga ay
Kung sa Ilonggo pa ginamos, bala. Binaguog nila. Binuro. Tinago nila. Kumbaga, pinail lang nila na parang wala lang aksyon. Ganon. Tapos yung pang-apat, ang pinail nila. Inainakyat nila sa Senado. Sinabi ng Supreme Court. Yung tatlong yun na in-archive, that's already more than the first complaint. Ayon sa ating konstitusyon, isang impeachment complaint lamang ang pwedeng i-file laban sa impeachable officer bawat taon. Kaya kung gusto nila, February 5 o February 6 next year, pwede pa silang magsampa uli ng impeachment complaint Yo, versus pwede VP naman Sara. Syempre, nagmamadali po si Speaker dahil, syempre, gusto niyang tumakbong presidente. Di ba? Sa 2028. Kaya lahat ng Yun mga talaga inaugurasyon, mga tulay dyan, mga CR, mga basketball court, lahat na yan, papatulan niya ni Romualdez. Sama siya kay BBM. Lahat na yan, pati drainage, pati ano. Oh, Paano yung flood control pala? flood control. Nasaan na pala ang flood control? Saan po kayo tatayo dyan at magpa-picture sa flood control? Nako. Invisible naman yung mga flood control. Yan, para manalo si Romualdez, kailangan ma-impeach niya si Sara Duterte. Diba? Grabe naman yan. Itong si Atty. Rowena Guanzon, alam niya yung ano. Alam mo, ha? Yan na yun, oh. Yun lang talaga dahilan. Kasi yan naman ang ginagawa niya eh. Di ba sa district niya, wala nga siyang kalaban. Naku Iradit po, yun niya. sakit. Eh, kayang-kaya Aray naman ko. niya yun. Ba't pa niya Aray ko. ito naman si Atty. Rowena Guanzon, ibang klase. Pinadigyo daw. pinag-DQ? Ako na to. Mario. Ano masabi mo pag buong pamilya niyo paupo ngayon? Ay, nako. Sus mio. Ako nung sinabi ng Supreme Court na hindi ako makaupo, iba na lang ang uupo. May respeto. Dahil grave abuse of discretion din ang COMELEC dahil ako'y dating commissioner. Ay, taos, pikit mata, reflection, taos puso ko pong tinanggap yun with humility na ito po ay isang test of humility sa akin. At naglagay po kami kay Dr. Camille Ilagan bilang bago pong nominee. Anong ginawa ni Speaker Romualdez? Nakaupo na dun sa last day of the session. Nakaupo na po doon. Alam na alam niya na nandun si Dr. Camille Ilagan, ang aming nominee. Kaya representative na kasi na-proclaim na ng COMELEC tsaka nag-oath na sa isang RTC judge. Hindi talaga niya pina-oath. Yan ang sinasabi, yung rules dyan ng House of Reps ay hindi po yan discretionary. Hindi po pwedeng ang speaker ang nag-decide kung kailan niya po yan i-follow at kailan niya hindi. Yan ang sinasabi. Kaya sabi ng Supreme Court, mali kayo. Nung may complaint dyan sa impeachment, you did not give a copy to Vice President Sara and you did not give her an opportunity to be heard. Sabi nila, bakit kami magbibigay sa kanya ng opportunity to be heard? Amin-amin lang to Amin-amin lang tong procedure namin. Amin-amin. Kung kailan lang gusto ng speaker gawin niya. In our case, P3PWD, ayaw niya kami paupuin dahil kontra Marcos ako at kontra Romualdez. Paano pala Hindi niya pina-out ang aming representative. Grabe, no? Napaka-manipulative pala nitong Romualdez na to. Napaka-diktador ng utak, no? Yung tipong pagka ikaw ay kontra sa kanya, kahit na hinalal ka na sambayan ng Pilipino, hindi ka pa ihintulutan kung kaya niya rin lamang na gawin na hindi ka makaupo, hindi ka niya pauupuin. Tignan nyo yung pero kahit natalo ka na, balik ta rin. Kaya niyang ma-disqualify yung kalaban, nga. Yung kagaya kay Abante. Anong nangyari sa kalaban ni Abante? Dahil yan si Benny Abante aso ni Tamba. Talo na si Benny Abante pero napaupo pa. Eto sila, Atty. Rowena Guanzon, panalo na pero hindi nakaupo. Anong sabi ng Supreme Court? Labo. Sabi ng Supreme Court, ang Bill of Rights, o kaya right to due process, ay nandyan po yan. Yan ay katungkulan ng House of Representatives at yan ay karapatan ng nasakdal na Vice President Sara Duterte.
Hindi po yan nawawala ang right to due process sa impeachment. Bongga pala itong si Speaker at ang House Congressman dyan eh. Ibig nila sabihin, pag impeachment, sila lang ang Diyos. Oh. Nako. Sabi nila, hindi na dapat nakikialam ang Supreme Court sa amin. Kasi rules namin ito eh. Pambira naman kayo eh. Nandyan nga sa rules nyo, sabi ni Attorney Francisco, yung anak ng yung mismong Francisco versus House of Representatives, the landmark case. Nandyan mismo sa rules ng House of Reps na nakalagay the rules of court shall be suppletory in character. Diyan. Ay, hello, ang dami nyo kaya abogado dyan. Hello, nasaan napunta yung mga... ba nag-bar exam kayo lahat? Nako. Mga abogado dyan, mga congressman. Hello. Oh. Nasaan ang Bill of Rights? Wala. Diyan sa House of Representatives, wala ng Bill of Rights. Ganun Nako ba yun? po. Ang sakit. Walang Bill of Rights. Ano lang bill ang meron dyan? Mga bill-bill. Bill? Yung impeachment ni BBM naman ang nangyayari. O, anong impeachment ni BBM? Ano pala nangyari doon, ha? Yung best friend ko ang nag-file. Si Cardema ba yun? Nag-file? O, ano nangyari doon? Hindi ba dapat deliver din yun sa committee at sabihin ng Justice Committee kung sufficient in form and substance? Ano yun nangyari doon? Archive din? Oh, saan? Sabi nga ni Attorney Francisco ng Francisco versus House of Representatives, wala pong katagang archived sa Constitution, sa impeachment. Hindi po yan pwedeng i-archive. Wala pong diskresyon o liwi ang speaker o ang mga committee dyan na mag-archive ng complaint sa impeachment. Ang nakalagay po dyan, within 10 session days ay dapat po nilang aksyonan yan. Hindi naman nila ginawa yun sa impeachment complaint ni VP Sara. Tapos sasabihin nila, hindi dapat nakikialam ang Supreme Court. Check and balance ito. Bakit ganyan? Equal naman kami ng branch. Yun na nga eh. Hello. That's the point. Na-check and balance nga kayo. Kaya ayaw nyo. Gusto nyo checks lang. Checky lang. Check Kim lang, Jong-un check kasi eh. Nako. Sino si Kim Jong-un? Sino? Si Kim Jong-un. Sino? Si Kim Jong-un. Kim Bonjing. Si Kim Jong-un daw kasi. Kim Bonjing. Hindi na check and balance kayo. Di ba yan ang demokrasya? Nabi ngayon ng Supreme Court. Shoutout mo, 2000. Nasaan na? Ay, nahulog. Pasensya na kayo at sumobra ng kape dito eh. Sumobra ang kape. Oh. Shoutout mo, 2,400 Saan? nanonood. Ay, follow mo na si 2,400 Atty. ang Rowena nanonood. Oy! Art Amante, Olarte Sebastian. Ayan, House of Romualdez, pambira ka naman, Relay, House of Romualdez. Bioli, Matt Napoleon. Oy! Kumusta na daw si Senator Marcoleta? Mamaya po, makikita nyo si Senator Marcoleta in action. In action. Dito po sa Nako. Senado. Sino nang excited? Tayo excited Watching na from tayo. Hong Kong, Van Roberts. Wow, watching from Davao. Ano Ay, mamaya? grabe. Pa-shout out. Watching from San Jose. Let's go. Hi, di hi. Ribbon Committee. Blue Ribbon Committee kay Senator Marcoleta. Yan po ang iimbestiga ng mga graft and corruption ng mga nasa gobyerno. Yan po ang Accountability Committee on Accountability. Yan po. Abangan po ninyo ang action dyan ni Senator Marcoleta. Kasi napaka-serious po niya sa anti-graft at yan po talaga ang magiging busy na committee ni Senator Marcoleta dito sa Pagka si Atty. Rowena Guanzon, meron siyang respeto sa isang individual at pagka sinabi niya na talagang yung mama na yan, talagang magtatrabaho yan, maniwala ko kayo mga kababayan. Pagka sinabi ng mama, itong si Atty. Rowena Guanzon, yan nagko-Coca-Cola, maniwala ko kayo sa kanya. Tayo kumbaga subok na, trial tested na yung yan si Atty. Rowena Guanzon. Sa nakalipas na mahabang panahon talagang nakita natin very consistent. Yung kanyang Coca-Cola hindi nawawala sa frame. Laging nandyan. Bakit? Kasi alam niya nakita niya
Alam niya, nakita niya sa paggalaw ng mama na to, yung mga kwento, yung mga kilos, mga pinaggagawa niya, puro kabangagan. Kaya mapahanggang sa ngayon, kung anong sinasabi niya nung panahon ng kampanya, mapahanggang sa ngayon, yun pa rin ang kanya sinasabi. Hindi kagaya nitong si Bamakino, Pangilinan, di ba? Yung mga Risa Hontiveros. Mga walang kwenta, mga walang paninindigan. Ito, merong prinsipyo at paninindigan. Itong si Tita Beng. Tita! Senado. Ngayon, Tita ko yan eh. balik tayo dun sa impeachment. Ako gigil na gigil dyan. balik. Yung sinasabi nila na ano daw. Bakit daw ganun? Binaligtad na daw ng Supreme Court ang Francisco versus House of Representatives na siyang landmark case. Si Attorney Francisco na nga nagsabi sa interview niya kay Ses Drilon na hindi po binaligtad ng Supreme Court. Ang Supreme Court po dito sa Duterte ay ayon din sa kanilang ruling sa Francisco versus House of Reps. And what is that? That the House of Representatives should have good faith. Yun, good faith. In this case, wala silang good faith. Dahil, biro mo nga naman, 3 na unang complaint in archive. Kahit na wala naman sa rules yung archive, ay inakyat yung number 4th complaint. Isipin mo, bakit daw? Bakit? Sabi ni Attorney Francisco. Kasi yung unang complaint pa lang ay napakahaba na, 60 pages. Kaya siguro sabi nila, anak ng tinapang kahaba naman itong babasahin natin. Isa pa, tinanong sila ng Supreme Court, paliwanag kayo, lahat ba sa inyo nabasa itong impeachment complaint bago nyo ito pinirmahan? Nag-committee hearing ba ito? Hindi sinagot. Ayaw ni Romualdez sumagot. Kasi sabi ni Romualdez, bakit ako sasagot? Bakit kami sasagot? Kami yung pinakamataas na sila na daw ang pinakamataas sa usaping impeachment. Wala daw dapat makialam na Supreme Court. Hello! Nasaan pala yung Francisco versus House of Representatives na lagi nyo naman kinukot-kot? Saan pala galing yun? Sa buwan? Siya ang Supreme Ayan, yung naging last content natin kagabi. Yun, no? Di ba pinanood natin? Merong grave abuse of discretion ni Sino Supreme Leader? May Supreme Leader ba dyan? Pambira naman. Hindi po ito kaharian. Demokrasya po ito. Ano ba itong bayan ko? Dumaan na ako sa after the war, yung mga parents ko nagsimula ng pamilya, yun yung mga lolo nyo. Grabe naman dinaanan digmaan. Tapos na pahinga ng konti, nag-Commonwealth. Tapos tsaka lang naka-elect ng presidente natin. Commonwealth, si Quezon. Tapos nung kay Marcos, martial law. Nung si Marcos na, martial law, ayaw na umalis. Sinabi ko na kasi sa inyo, kayong mga DDS kayo, nabudol kayo. At titigas ng ulo nyo. Sinabi ko na sa inyo, huwag nyo iboto yan si Marcos, kay Lenny na kayo. Kasi pag napupo na dyan si BBM, hindi na yan aalis. O ngayon, sinong ayaw umalis? Si Romualdez ang ayaw umalis. Si BBM talaga wala siya magagawa. Gusto man niya o hindi, talagang aalis siya dyan. Di ba? 2028. Pero ang ayaw umalis, ang pinsan niya, na ginawa niya speaker, na nag-control ngayon sa budget natin. Kaya ganyan nangyari sa atin. Paano pag na-unconstitutional lang 2025 budget? Ngayon, nasa Supreme Court, di ba? Pinapadeclare ng grupo na Nadali mo ako doon, attorney, ha? Dito na ho tayo kay Attorney Bukoy. Hindi naman. Kunin lang ang maganda, itapon yung pangit. Yan si Lenny, itapon yan. Hindi natin bati yan. Ako, ramdam ko, meron na naman tayong ididisbar. Attorney Bukoy, inay lang, ha? Sige, panatan mo na. With due respect to the Supreme Court, nasa saligang batas na yung affording due process, which is, yung trial sa Senado. Ang due process is simply said, the right to be informed of the accusation and the right to be heard. Yan ay matutugunan sa trial sa Senado. Naka-built-in yan sa konstitusyon.
Pang-apat, sa kauna-unahang pagkakataon, naglahad ng mga ibang rekisitos ang hukuman kung ano ang dapat na ginawa ng mababang kapulungan. Kabilang na po dito, dapat daw may collective deliberation ang lahat ng miyembro ng mababang kapulungan. Dapat daw iniutos din na dapat pati ho yung evidence gathering dapat ilalahad din. Pangatlo, dapat daw merong standard of proof. Dati ho wala lahat yan. Sa amin hong paniniwala, wala ho yan sa konstitusyon. And finally, yung kanilang retroactive effectivity nung panibagong doktrina na ito na dapat sa amin, ang amin hong argumento sa MR, motion for recon, dapat ito ay sa hinaharap prospective, hindi retroactive. Ang bataso parate pasulong, paabante, hindi paatras. So, yan po yung main feature. Yan ho ang main arguments na aming inilahad do sa motion for reconsideration. Having said that, para ho magkalinawan tayo, ako po ay handang tumanggap ng inyong mga katanungan. Thank you, Attorney Bukoy. Tina Panganiban Perez from GMA 7. Good afternoon po, sir. Hi, Tina. Sir, pending pa po sa Supreme Court yung motion for reconsideration ng House. But ano po ang gagawin ng House kung sakasakali mamaya po ay magbotohan na yung Senate para po ibasura yung articles of impeachment? Ito po ba napag-usapan na ng House Prosecution Panel and ano po yung concrete actions? Sa paninho namin ay hindi pwedeng pangunahan ng Senate Impeachment Court ang magiging desisyon ng mataas na hukuman sa aming motion for reconsideration. Bakit? Hindi pa ho naman final eh. Although sinabi ho sa desisyon, executory. Hindi sinabi ng desisyon na ito ay pinal. Hindi na ito pwedeng rebisahin. Hindi na ito pwedeng bisitahing muli. Kaya nga sa ating proseso ay pinapayagan ang isang motion for reconsideration na siya namang ginawa namin. Ngayon, Kwento mo yan kay Senator Rodante Marcoleta. ang suma total, dapat ho, ang impeachment court ay magbigay daan din bilang paggalang sa kataas-taasang hukuman. Dapat ngayon, hintay. Pagkatapos nating binalaan na sila ay mga impeachable government official, ngayon gagalangin natin sila. Talagang ano na naman kaya trip nito mga tao? Nila kung ano ang Matindi magiging kayo, desisyon ng mataas na hukuman sa motion for reconsideration na final namin. Ngayon, sa tanong ninyo, ayun nga lang pala, kala ko may follow-up eh. Yung kung ano po, kung napag-usapan na ng prosecution panel and ano po yung concrete actions? Masyadong Well, excited sumagot. we'll take it one step at a time. Antayin ho muna natin ang desisyon ng Supreme Court patungkol sa aming motion for reconsideration, and then re-revisitahin namin yan kung ano ang dapat naming nararapat na gawin patungkol naman sa magiging aksyon ng Senado. Pero sir, napag-usapan na po ito? Napag-usapan na, pero I don't want to preempt it. Like I said, one step at a time. Thank you, sir. Thank you, Tina. We will take the next questions from Melalis Moras of PTB4. Hi, good afternoon, Attorney Bukoy. Just to be clear lang po, yung terminologies, kanina medyo napahapyawan nyo na po. Pero ang binabanggit kasi ng ibang senador nga din, ay yung term dun sa naging desisyon ng SC na immediately executory. So ano po ba ang pagkakaiba ng immediately executory at final and executory? Pag immediately executory, pwede nang ipatupad. Subalit, hindi pa siya pinal. In other words, may leeway. Kung pinal at executory na, tapos na ang boxing. Diba? Subalit, intentionally, hindi sinabi ng Supreme Court na final and executory. Sinabi lang, executory.
Kung gustong gawin ng mga partido, gustong sundin, pwede. Pero, meron pang tsansa o pagkakataon na pwedeng ma-revise. Kaya, yun ang pagkakaiba. Opo. Given that, Attorney Bukoy, ibig sabihin po ba, magsasayang lang ng oras yung Senate kung magdedesisyon sila ngayong araw, given na pwede pang magkaroon ng pagbabago sa desisyon ng Supreme Court? Tama ho. It will only show na nagmamadali sila talaga. Ngayon, nagmamadali sila Pero ba talaga? natapusin. Samantalang dati, yung forthwith, hindi sila nagmamadali. Oh, Malinaw naman yung huwag ka iiyak. forthwith. Pero bakit ngayon, iba yung kanilang gustong mangyari? Oh, Gusto nila, tapusin na, i-dismiss na. oh. Ngayon, Wala pa naman pagpuputuhan pa lang eh. Kalma, Brad. Pagpuputuhan pa lang. Huwag ka masyado excited. Aabot tayo dyan. Huwag natin i-skip ang mga bagay-bagay. Kalmahan mo lang, ika nga. Darating tayo dyan. Oh, eh. ayon sa mga balita, may ilang senador na titindig upang magkaroon ng debate sa plenaryo ng Senado para ipakita na mali itong gagawin ng Senado. O at least, ayon sa ilang senador na nagsalita na gusto nilang tapusin to. Okay. Panghuli na naman po for me, Attorney Bukoy, ano lang pong mensahe ng House Prosecution Panel at even ng Kamara sa mga grupo na patuloy na, ngayon, ang dami nang nagrarally sa labas ng Senate at sa mga grupo na patuloy na Ang OA mo naman, Che! Ang OA mo naman na napakaraming nagraralo. OA mo naman! Ay, taga-PTV nga pala, kaya pala, Coops. Ayan o, mga reporter na mainstream media, taga-PTV, na nabana lang dyan sa buffet sa House of Representatives. Oh, anak ng toka, kanino galing yung lipstick mo? Kay Yeda? nakikipaglaban para matuloy yung impeachment trial. Anak ng toka, naging dambuhala ka na lang dyan sa House, di ka ba nahihiya niyan? Para sa taong bayan o para sa bulsa mo, madam? Tatanong lang. Anak ng toka, kakadiri ka. Kami po, sa House Prosecution Panel, Yikes. meron ho kaming sariling pamamaraan na itaguyod o depensahan ang saligang batas. Partikular, ang pananagutan, accountability. Kami po ay tumatahak sa legal na proseso. Ang ordinaryong tao ho, gaya ng civil society na nagrarally ngayon, na nagpoprotesta, yan ho ay kabilang yung kanilang freedom of expression. Kabilang dyan yung kanilang freedom to assemble, to air their grievances. May nakita sila na pagkakamali, ang Senado, parang kami, pero ang kanilang pamamaraan ay naiiba sa amin. Pero lahat ito, nagtutugma. Dahil iisa yung ating... Baka ngayon sa mainstream media, puro naratibo ng taga-House of Representative ang kino-cover nila. Wala bang ano yan? Wala bang ibang side yung storya na yan? Mainstream media, di ba kayo nahihiya niyan? Intensyon eh. Iisa yung ating objektibo. Ituwid ang mali. Thank you po. Salamat din. With the indulgence of Marian Enriquez from TV5, can we allow Gab Lalo to ask his related questions Gab. to Gab. Mela? Na forthwith ka. Sir, follow up lang sa tanong ni Mela. Kasi sabi niya, sir, executory yung sa Supreme Court. Ibig sabihin, pwede naman talaga within the bounds na i-dismiss na ng Senate. Yes. Within the bounds na sundin na. Pero gaya ng susog dun sa katanungan niya, hindi pa pinal eh. Sundin nyo ngayon, ipatupad ninyo ngayon, may chance na mabago yan eh. So tama siya. Hindi, teka lang. May chance, pero yung unanimous decision, malabo yun. Ano? Yan ang panahon. Sir, ang ibig sabihin ba nito, kung sakali lang, medyo theoretical eh, kung sakaling i-dismiss nga or ibasura ng Senado yung impeachment, tapos nag-decide ang Supreme Court eventually na babalik ta rin nila yung una nilang desisyon, pwede pa rin i-reconvene yung impeachment court? Of course. Kasi ibig sabihin yan, buhay pa rin yung articles. Kung babawiin ng Supreme Court yung kanilang naging desisyon, matapos naming
mailahad yung argumento sa motion for reconsideration, gaya nung nabanggit ko, yung 5 punto sa aking opening statement. May pagkakataon. Because kami ay naniniwala na ang mga hukom po, tao rin sila na maaring magkamali. Oy, Na- nako, 13 yung nagkamali. Nagkamali ang buong House of Rep, ay ang buong Korte Supremo. Grabe naman, brad, ha? Hinay-hinay ka lang. Pag nailahad sa kanila kung ano talaga yung nangyari, yung factual, maliliwanagan sila. Kami po ay hindi pumupuna by virtue of the motion for reconsideration. Kami po ay tumatawag ng pansin ng kataas-taasang hukuman. Yan ho ay pagtupad sa tungkulin namin bilang mga abogado, bilang mga mamamayan. Kinikilala namin na maaring nagkaroon ng pagkakamali. Ngayon, kung mailahad namin yung factual na basihan at ano yung mga legal basis, umaasa kami na tutugon ang kataas-taasang hukuman. Tingnan Salamat. natin. Thank you, Gab Lalo from Philippine Daily Inquirer. Maria Enriquez from TV5. Sir, clarify ko lang po yung kanina kasi sinabi nyo nga po, may decision na pero hindi pa final. Kaya yung impeachment court, dapat magbigay daan din sila bilang paggalang sa SC. Nahintayin nga muna kung ano yung magiging decision tungkol sa MR. And sinabi nyo rin po na executory, pwede naman din nilang gawin ito. Kung gusto nila. Kung gusto nila. Pero kung ginawa nga po, no, nag-dismiss na po, binasura na itong complaint, pero meron pa namang MR at hindi pa final and executory, meron bang nilalabag na sa konstitusyon itong Senado? Hindi. Sinabi kasi ng Supreme Court, executory So, ibig sabihin, pwede nilang ipatupad na, pwedeng hindi. Ngunit, gaya ng nasabi ko, bilang pagrespeto sa mataas na hukom para bigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng desisyon patungkol sa motion for reconsideration, dapat antayin nila yung lalabas na desisyon ng Supreme Court sa motion for recon. Wala silang lalabagin kasi sinabi ng Supreme Court, executory Pero hindi pa pinal. Pero sir, bakit nga ba nag-issue itong SC nitong executory decision na gawin nyo na, pwede naman gawin? Kung may MR, meron pa yung chance para Nung inilabas yung desisyon, wala pang motion for recon Ang desisyon ng husgado, nagiging pinal. Makalipas ang 15 araw from receipt mula nang tanggapin ng mababang kapulungan yung kopya ng desisyon. Kaya hindi nila pwedeng sabihin na pinal, final, and executory kasi may 15 days pa Kaya executory lang. Ngayon, kung maalala ninyo, inilahad namin, sinumite namin yung aming motion for reconsideration kahapon. So ngayon, alam na ng Senado na meron kaming motion for reconsideration na nakabinbin sa kataas-taasang hukuman. Kung wala kaming ipina-file pa, although technically we have until the 10th para isumite yung motion for recon. Pwede pa lang sabihin, wala pa namang motion for recon meron na ngayon Yeah. So with more reason, they should be cautious and afford the Supreme Court the opportunity to decide on the motion for recon. Sir, yesterday kasi yung SC nag-reiterate pa na yung impeachment decision daw immediately executory and nagpasa na kayo ng MR. Bakit pa kaya nila kailangan gawin yun? Walang pinagbago ang sitwasyon with or without that statement. Wala namang pinagbago Kung ano Walang pinagbago yung immediately executory. Alam ko yung immediate at saka forthwith, parehas yan. O yung pagkabasa niya ng mga senador doon sa immediately executory, tapos na. Ano na yun kumbaga hint na yun na walang kwenta. Walang kwenta yung MR na isinampa nyo. Anong toko Tuloy ano natin. yung sitwasyon nung lumabas yung desisyon, promulgated July 25, I think. Hanggang ngayon, walang pinagbago na sitwasyon. That press statement did not make any difference. Sir, si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa isang interview po, sa isang show last week, meron siyang sinabi na
matapos nga po yung desisyon ng mga hurado ng Supreme Court, pwedeng sila rin po mismo may face impeachment. Sabi po niya dito, ayoko po sana mabanggit ngayon lang, we can initiate or any interested party can initiate impeachment process against these justices themselves. Ayoko po sana, but that possibility or probability ay nandyan. Na, anong comment nyo rito? Napag-uusapan ba ito ng... Hindi ho namin napapag-usapan yan. Siguro mas mainam na ang tanongin ninyo si Congresswoman De Lima. Siya lang ho makakasagot niyan. Ayoko hong manghula. Ayokong tumugon sa isang hypothetical question. Gusto kong tumagon kung ano yung actual na sitwasyon. Kayo, sir, sa House Prosecution Team, napag-uusapan niyo po ba? Hindi ho. Thank you, sir. Thank you, Marian. Dennis Capanti from GMA Online is now recognized. Sir, good afternoon Hi. po. Sir, yung question ko about kay Attorney Francisco, siya yung petitioner dun sa Francisco V. House case. Nag-issue kasi siya ng statement backing the Supreme Court decision, and he said, the House acted in bad faith dun sa unang 3 impeachment complaints kasi the House took a while before deciding na i-archive na lang ito. How do you respond dun sa kanyang phrase na it was an act of bad faith? Thank you. Coincidentally, yan ang kanyang naipahayag. Like I said, coincidentally, kasama ho yun doon sa aming factual na aligasyon na kung saan sinasabi namin na walang violation yung paglingap ng 3 impeachment complaint bago ito inirefer sa speaker to be included in the order of business. Bakit ho? Walang paglabag sapagkat ang Kamara has 10 session days to include the complaint or complaints in the order of business. Ang impeachment impeachment process ho, hindi ho yan first to file. Dapat ho, meron hong diskresyon ang Kamara kung alin ang impeachment complaint ang may sustansya. Otherwise, yung first to file na susundin, unahan lang sa draw. Kahit na napaka-whimsical, kahit na sham yung complaint, if only to defeat a legitimate impeachment complaint. Ngayon, babalikan ko yung sinabi ko na yung 10 session days to include the complaint in the order of business, in-acknowledge ng Supreme Court yan sa desisyon na pumasok yan sa 10 session days kasama na yung ika-4 na impeachment complaint. Ngayon, I will stretch the explanation. Noong ipinasa yan, hindi nagkaroon ng referral na yung unang 3. Sapagkat, ayon sa desisyon ng Francisco, na inulit ng Supreme Court sa Gutierrez. Yan na naman si Francisco. Pinanood namin si Francisco, meron mali daw yung ginawa nyo Francisco ka ng Francisco. Na hindi yan unahan. No priority yan. Hindi priority yan or preference. The House has the discretion. Pwede yung sabay-sabay, lilingapin lahat, sabay-sabay i-refer. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon ng nasa order of business, binanggit yung agenda. Last question na ho tayo. Antabay na ho tayo sa Senado para at least makita ho natin kung yung mga latest na kaganapan dito. Last question na ho tayo after nasagot na to ni Atty. Bukoy. Nang binanggit ay yung 3 na impeachment complaints. Pero binanggit din ika-4 yung 4th impeachment complaint na meron 215 signed and verified signatures. Signed and verified by the members of the House. So ano nangyari? Dahil meron ng at least 1/3. It's way beyond the threshold of 1/3. Dahil meron na nito, and ayon sa Constitution, ito na yung articles of impeachment. So hindi na kinakailangang na supersede nung 4th yung 3 naunang impeachment complaints.
Dahil ayon sa Constitution, and this shall constitute the articles of impeachment itself. And this shall be referred or transmitted to the Senate, and trial shall forthwith proceed. So na-overtaken. Ang nag-trigger ng 1-year bar rule is the 4th impeachment complaint, hindi yung 3. So wala hong abuso ng proseso. Walang abuso. Dahil hindi ho naman na-initiate yung first 3. Nung in-refer itong 4 na complaint, sabay-sabay, which is within the discretion of the House, and as affirmed in the Gutierrez case, yung kay former Ombudsman Merceditas Gutierrez, dahil meron ng more than 1/3. So ito na yung articles of impeachment. Kung inyong maaalala, nasa saligang batas, kung itong 3 ay na-refer sa Committee on Justice, assuming na na-refer to, walang 4th impeachment complaint. Ha? Yung 3 lang. Pag na-refer yan doon, yan yung magti-trigger. Isa doon sa 3. Okay? Isa sa 3 ang magti-trigger. Ito ho, hindi eh. Ang nag-trigger is the 4th. Kasi yung to overcome yung recommendation ng Committee on Justice. Kunyari, sinabi nila, ito yung aming report, ito recommendation namin, dapat ipasura. The House needs only 1/3 vote either to affirm the report or to overrule. So 1/3 pa rin is the magic number. So ito, Okay. yung 4th Okay. Attorney, ang gawin mo, pagka mag-umpisa na session sa Senado, punta ka sa gitna, sabihin mo lahat na sinasabi mo na yan, tingnan natin kung saan ka dadamputin, no? As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Antabay lang ho kayo. Si Senator Rodante Marcoleta talagang babalagbag mamaya dyan sa Senado. Mahalin ho natin ang Pilipinas.